Napansin mo ba na minsan may babae na parang iba ang kilos sa'yo kumpara sa ibang lalaki, pero hindi niya sinasabi ng diretso kung gusto ka niya o hindi? Yung tipong hindi malinaw pero ramdam mo. Tapos mapapaisip ka kung ina-assume mo lang ba o may ibig sabihin talaga yung mga ginagawa niya. Diyan kadalasan nagkakamali ang karamihan. Masyadong ini-interpret yung mga bagay na hindi naman mahalaga at hindi napapansin yung mga tahimik pero totoong signal. Kaya sa video na ito pag-uusapan natin ang ginagawa ng babae kapag gusto ka niya. Hindi yung obvious na kilig-kilig lang. Hindi rin yung movie style na palaging nagte-text or naghahabol. Ang pag-uusapan natin ay yung natural na galawan. Yung hindi niya sinasadya pero kusa niyang ginagawa kapag emotionally invested na siya sa'yo. Kapag napanood mo ito, hanggang dulo magbabago kung paano mo titignan ang kilos ng babae simula ngayon. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shout out sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kung isa ka sa mga matagal nang nanonood dito, alam mo na hindi tayo nagbibigay ng pambatang advice. Diretso tayo sa realidad. Kung paano talaga gumagalaw ang attraction sa totoong buhay. Ngayon itanong ko muna sa'yo, may babae bang pumasok sa isip mo habang naririnig mo ito? Yung parang may kakaiba sa pakikitungo niya sa'yo. Kung meron, magandang sinyalis yan. Dahil malamang may mga ginagawa siyang hindi niya namamalayan na nagsasabi ng totoo niyang nararamdaman. Hindi ito tungkol sa pagiging assuming. Ito ay tungkol sa pagiging observant. Kapag gusto ka ng babae, nag-a-adjust siya ng hindi mo hinihingi. Hindi dahil mabait siya, kundi dahil may emotional pull na siyang nararamdaman sa'yo. Kaya relax ka lang, makinig ka. At panoorin mo ito ng mabagal dahil ang mga galawang to ay hindi mo makikita kapag nagmamadali ka. Galawan 101, biglang nagiging mas present at mas mapansin. Kapag gusto ka ng isang babae, may isang pagbabago na halos palaging lumalabas bago pa man siya umamin o magpakita ng obvious na landi. Bigla siyang nagiging mas present sa mundo mo. Hindi ito yung present na halatang humahabol o nagmamakaawa ng atensyon. Ito yung tahimik pero consistent na pagpaparamdam na nandyan siya. Mas mabilis na siyang mag-reply kaysa dati. Mas madalas na niyang napapansin ang maliliit na detalye tungkol sa'yo. Mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Bigla na lang niyang naaalala at binabanggit. Mapapansin mo rin na nagkakaroon ng pattern ng pakikipag-usap niya sa'yo. Hindi ito random. Kapag nag-reply siya, may follow-up. Kapag nag-react siya sa story mo, may kasunod na tanong. Hindi na siya one-word replies. May effort na, kahit hindi halatang effort. Ito ang klase ng galawan ng babaeng type ka, pero ayaw magmukhang desperate. Ayaw niyang lumabas na siya ang mas invested kaya subtle lang. Pero kapag marunong kang magbasa ng kilos, halatang may interes. Isa pang senyales nito ay yung timing. Kapag active ka, active rin siya. Kapag bigla kang nag-disappear ng konti, may tendency siyang magparamdam. Hindi palagi pero mararamdaman mo. Parang may instinct siyang i-check kung nasaan ka, kung buhay ka pa sa mundo niya. Hindi ito dahil needy siya, kundi dahil ayaw niyang mawala ng access sa'yo. Kapag ang babae ay may gusto sa lalaki, ayaw niyang mawala ang connection kahit pansamantala lang. Makikita mo rin ito sa paraan ng pakikinig niya. Kapag nag-share ka ng kwento, hindi siya basta nakikinig lang. Binabalikan niya. Sa susunod na usapan, ibinabalik niya yung sinabi mo dati. Ibig sabihin emotionally present siya. Hindi ka background noise. Tandaan mo, ang babae ay selective kung kanino siya emotionally present. Hindi lahat binibigyan ng ganitong atensyon. Pero ito ang pinaka-importanting bahagi. Kapag napansin mo na mas present siya, huwag mong babawiin ng sobra. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Pag napansin nilang may interes na ang babae, bigla silang nagiging available 24/7. Bigla silang nagiging mabilis mag-reply, laging present, laging nandyan. Dito nagsisimulang mamatay ang attraction. Ang galawan ng lalaking may value ay hindi nagbabago ang ritmo dahil lang may interes na ang babae. Ang tamang galaw ay panatilihin ang sarili mong pacing. Kung dati ay kalmado ka, manatili kang kalmado. Kung may sarili kang buhay, huwag mong ipagpalit iyon para lang sa atensyon niya. Dahil ang dahilan kung bakit siya nagiging mas present ay dahil hindi mo siya kinukulangang patunayan ang sarili mo.
Nararamdaman niyang secure ka sa sarili mo. Kapag binago mo yon, mawawala ang dahilan ng attraction niya. Kaya tandaan mo ito. Kapag mas present ang babae sa'yo kaysa dati, isa yan sa pinakaunang galawan ng babaeng type ka. Hindi ito laging may halong kilig o landi. Minsan, ito ay simpleng consistency. Simple pero intentional. At kung marunong kang magstay grounded at hindi mag-overreact, mas lalo mong pinapalakas ang posisyon mo bilang lalaki na hindi basta-basta naapektuhan ng atensyon. At sa mundo ng attraction, yan ang isa sa pinakamalalakas na pwesto. Galawan 102, laging naghahanap ng iyong approval or opinion. Isa sa pinakamalinaw na senyales na gusto ka ng babae ay kapag bigla niyang hinahanap ang opinion o ang approval mo sa mga bagay na ginagawa niya. Hindi ito yung typical na ano sa tingin mo, lang na walang kahulugan. Ito yung mga sitwasyon kung saan halatang mahalaga sa kanya ang reaksyon mo. Halimbawa, magpapadala siya ng picture ng bago niyang damit, hairstyle o kahit simpleng bagay tulad ng pagkain na kakainin niya. At hindi lang niya inisend para sa pakikipag-usap kundi para malaman kung ano ang tingin mo. Mapapansin mo na mas excited siyang malaman kung anong sagot mo at may subtle na anticipation sa tono ng boses o sa paraan ng pag-type niya. Kapag nagtanong siya tungkol sa opinion mo, may dalawang bagay na sinusubukan niyang ipakita. Una, gusto niyang maramdaman na valued mo siya. Pangalawa, gusto niyang malaman kung compatible kayo sa pananaw at gusto ng isa't isa. Ito ay hindi palaging halatang flirty. Pero sa subconscious level, nakaka-attract ito sa lalaki na may authority at control sa laro. Kapag marunong kang mag-handle nito, nararamdaman niya na may value ka at hindi basta-basta na maapektuhan ng kanyang galaw. Hindi ito senyales na need ka, kundi senyales na may curiosity siya sa mundo mo at gusto niyang maging aligned sa iyo. Makikita mo rin ito sa paraan ng pagpili ng mga topic na kinausap ka. Yung mga bagay na may interest sa iyo ay nagiging selective sa mga bagay na ibinabahagi niya. Hindi siya basta random. Pinipili niyang ibahagi yung mga bagay na alam niyang makakakuha ng reaction mula sa iyo. Maaari itong career achievement niya, maliit na success, o kahit personal na opinyon. Lahat ng ito ay may purpose. Gusto niyang malaman kung papasa sa iyo. And sa proseso, gusto niyang ipakita na may common ground kayo. Isa pang galaw ay kapag naghahanap siya ng approval sa social setting o sa group chats. Maaaring tanungin ka niya sa private chat kung okay ba ang ginawa niya or minsan subtle sa public interactions. Gaya ng pag-mention sa iyo ng iyong pangalan sa positive na paraan. Halos instinctive na ito. Ang babae ay natural na naghahanap ng validation mula sa lalaki na gusto niya, pero hindi ito palaging nangangahulugang dependent siya. Kadalasan, testing ito para makita ang boundary mo at malaman kung sino talaga ang may control sa dynamics. Ngunit tandaan, kapag naghahanap siya ng approval, hindi ibig sabihin na kailangan mong ibigay lahat. Ang galaw ng lalaki na may value ay hindi laging nag-a-approve ng sobra. Pwede mong ipakita ang opinion mo, magbigay ng subtle compliment, o simpleng acknowledgement na hindi over the top. Kapag overreact ka o naging desperate sa pagbibigay ng validation, mawawala ang natural na galawan. Ang babae ay subconscious na nakakadetect ng desperation. Dito nagsisimula ang pagbaba ng attraction. Ang susi dito ay balanse. Kilalanin ang effort niya na ipakita sa iyo ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Bigyan ng tamang attention, pero panatilihin ang sarili mong pacing at value. Sa ganitong paraan, nararamdaman niya na mahalaga ka, pero hindi ka basta-basta naapektuhan. At habang ginagawa mo ito consistently, mas lalo niyang pinapakita ang galaw ng babaeng type ka sa pamamagitan ng subtle na checks at paghahanap ng iyong presence sa mundo niya. Kapag na-master mo ito, mararamdaman mo ang malaking pagbabago sa interaction niyo. Ang babae ay magiging mas open, mas attentive, at mas strategic sa pagpapakita ng interes. At sa parehong oras, ikaw ay nagpapatibay ng iyong posisyon bilang lalaki na hindi need o desperate, ngunit desirable at may control sa laro. Galawan 103. Nagiging playful at subtle ang galaw niya para makuha ka. Kapag nasa ultimatum na ng galawan ng babae, halatang nagiging playful at subtle ang mga kilos niya para makuha ka. Hindi ito yung halatang landi or obvious na flirting. Ang babae na type ka ay nagiging creative sa paraan ng pagpaparamdam. Maaring sa simpleng banat sa chat, slight teasing sa personal interaction, o sa paraan ng pagtawa niya sa mga biro mo, nararamdaman mo ang intent niya. Ang mga galaw na ito ay hindi random.
May strategy sa likod kahit subconscious. Gusto niyang makita kung paano ka mag-react, kung hanggang saan ang patience at control mo, at kung gaano kanya kahalaga sa attention niya. Makikita rin ito sa mga subtle test na ginagawa niya. Halimbawa, baka magbigay siya ng conflicting signals para makita kung gaano ka ka-stable sa mundo niya. Minsan bigla siyang tatigil sa pag-reply o minsan papansin ka bigla pagkatapos ng kaunting distansya. Hindi ito para i-chase mo, kundi para makita kung ang lalaki ay may self-control at may sariling ritmo. Ang babae na may gusto sa iyo ay alam ang value niya sa laro, kaya hindi siya basta nagpapakita ng lahat ng interest. Subtle ang moves niya para ma-engage ka, pero hindi mawala ang mystery. Isa pang senyales ng ultimatum galawan ay kapag nagiging playful ang communication niya. Halimbawa, may mga inside jokes na gusto niyang marinig mo or ma-engage ka. May mga teasing remarks na medyo borderline provocative pero hindi sobra. Ang layunin nito ay simple, makuha ang atensyon mo, makita kung interesado ka, at subukan ang emotional intelligence mo. Ang babae ay nagiging mas expressive sa paraan ng maliit at strategic na gestures. At ang mga galaw na ito ay malinaw na indikasyon na gusto ka niya. Makikita mo rin sa body language. Kapag magkaharap kayo, mas magaan ang mga touch points, mas nakatingin sa'yo, at mas responsive sa mga small cues. Hindi halatang physical, pero sapat na para maramdaman mo ang intent. Ang babae na type ka ay nagiging aware sa environment niya. Tan ginagamit niya ang mga galaw para makuha ang focus mo, para maramdaman mo na espesyal ka sa kanya, kahit hindi niya sinasabi. Ngunit ang pinaka-importante sa ultimatum phase ay kung paano mo ito tatanggapin. Ang lalaki na may value ay hindi basta nabibigo sa subtle tests o playful moves. Ang tamang galaw ay panatilihin ang sarili mong pace at confidence. Kapag napansin mo ang playful teasing o subtle pushes, hindi ka nag-overreact, hindi ka nagiging desperate, at hindi mo binabago ang natural na rhythm mo. Sa halip, ginagamit mo ang intelligence mo para basahin ang galaw, i-measure ang intent, at patuloy na panatilihin ang positional advantage. Ang susi dito ay awareness at control. Sa pamamagitan ng pag-observe sa subtle signs, mararamdaman mo na siya ay emotionally invested at nag-e-effort para makuha ang attention mo. Pero sa parehong oras, kailangan mong panatilihin ang sarili, mong value at hindi magpakita ng overdependence sa kanyang galaw. Ang babae na type ka ay nagiging playful at strategic para masukat ka. At kapag consistent kang calm, confident at self-assured, lalo lang siyang maa-attract sa'yo. Sa puntong ito, makikita mo ang kumpletong pattern ng galawan ng babaeng may gusto sa lalaki. Mula sa pagiging mas present, sa paghahanap ng approval, hanggang sa playful at subtle na galaw, lahat ng moves niya ay naka-frame para makita ang value mo at para ma-test ang positional control mo. At kapag marunong kang mag-handle nito ng maayos, ikaw ang lalaking nakaposisyon bilang prize, habang siya, sa subconscious level, nag-i-effort para mapanatili ang koneksyon sa iyo. Ito ang ultimatum ng galawan. Subtle pero powerful. Kung masusundan mo ang tamang pacing, ikaw ang magkokontrol sa laro ng attraction. Ngayon na nakikita mo na ang buong pattern ng galawan ng babae, mula sa pagiging mas present, sa paghahanap ng approval, hanggang sa pagiging playful at subtle, ang pinakamahalaga ay kung paano mo ito haharapin. Hindi sapat na malaman lang ang galaw niya. Ang lalaki na may value ay gumagamit ng kaalaman na ito para panatilihin ang sariling pacing, confidence at self-control. Kapag alam mo ang signs, hindi ka basta naaapektuhan, hindi ka nagiging needy, at hindi mo binabago ang natural rhythm mo. Ang resulta nito ay mas lalong lalabas ang attraction niya habang ikaw ay nananatiling prize sa laro. Tandaan, ang babae na type ka ay hindi nagpapakita ng sobra-sobrang effort sa umpisa. Subtle, strategic at consistent lang. Yon igalaw niya ay para masukat ka at para makita kung ikaw ay kalmado, self-assured at may sariling mundo. Kapag napanatili mo ang value mo at hindi ka overreact, hindi lang mas lalo siyang na-attract sa iyo, kundi mas nararamdaman mo rin ang kontrol mo sa laro ng attraction. Ito ang sikreto ng mga lalaking hindi basta naaapektuhan ng attention pero nakakakuha ng respeto at interes ng babae. Kung gusto mo pa ng mas maraming galawan, psychology-based tricks, at tips kung paano maging irresistible sa babae na gusto mo, siguraduhin mag-subscribe sa Cerebral Hacks, i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga bagong uploads na eksklusibo para sa mga lalaking gustong mag-level up sa game ng attraction.
At kung may kilala kang torpe na gustong matutunan ng mga ganitong sikreto, i-share mo rin sa kanya. Tandaan, sa laro ng attraction, knowledge at control ang pinakalakas mo. At dito nagsisimula ang tunay na galawan.